What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas. Inangasa na naman di umano ni Marcos Jr. ang bansang China nang magkaroon ito ng speech sa Pampanga na maririnig di umano doon sa kanyang pahayag kaya daw ng ating bansa na makipagyera sa malaking bansa ng China. Naku naman po, ngunit ng chinek ni General Macanas ang datos pagdating sa territorial defense at territorial offenses ng ating bansa, kulelet naman pala tayo at nanghihingi pa nga ang administrasyong Marcos sa mga kano na maaring panggamit kung magkaroon man ng digmaan. Grabe. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dahil rin sa pagiging maangas at walang diplomansya ni BBM, ang baba ng survey pagdating sa kanya na makikita sa larawan na mas mataas pa nga ang survey kay Vice President Sara Duterte at pumapangalawa lamang itong si BBM sa kanyang performance. At pagdating naman sa government officials, kulela din itong si Tamba na may balak di umanong tumakbo ng pagka-presidente sa taong 2028. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kung i-compare mo sa China, wala pa yan. Sinsilyo lang po yan. Correct? Yung ipinakita dyan na yung FA-15 na tinatawag fighter jets, actually, hindi yan fighter jets. Trainer jets lang yan. Tama. Zero pa ang ating real fighter jets. That's reality. Yung FA trainer fighter jets natin, napakalakas na yan kung ang kalaban natin, yung mga NPA. Kung ang kalaban natin, example, yung Marawi Seeds, mga terorista, wala silang aircraft, nako, ang lakas na yan. Kailang kung iharap mo yan sa China, nako, walang binatbat itong ating Air Force. Okay? Hindi sa dinigrade ko ang ating AP, but that's reality. Napakahina po ang ating defense capabilities. At saka pansin din ng taong bayan na puro na lamang donasyon, bigay ng ibang bansa, itong mga panggamit sa digmaan. Paano makakasiguro ang sambayan ng Pilipino na kung lulusubin man tayo ng China, magtuloy-tuloy kaya itong pagsusupply ng Amerika sa atin? Lalo na may history ang mga ito na sa una lamang sila magaling. Tulad na lamang ng nangyari sa Ukraine. Nang hindi na makontrol ang digmaan, umalis na lamang ang mga kano na panigurado mangyayari din sa ating bansa kung magkataon. Okay. Sinerch ko dito, China versus Philippines. Makikita mo dito sa internet, makikita yung comparable strength. Okay? China, may tinatawag na power index. Itong pinag-aralan dito is 145 countries. Ang China, ang rank niya is rank 3 out of 145 countries. Third most powerful country in terms of military strength. So, sino ang pinaka-powerful? US. Sunod, Russia. Pangatlo, China. Ang Philippines, ano yung power index natin? We are ranked 34 out of 145 countries. So, malayo. Mahina pa tayo. Okay. Merong comparison brief. Manpower, air power, land power, naval power, national resources, financial power, logistics, geography. So, ilan yan? Indicate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of 8 indicators, lahat panalo na ang China except geography lang tayo lamang. Manpower, malayong
madaming manpower ang China, air power. Detalye natin mamaya. Land Kaya nga gustong-gusto ng mga General na talagang masubok tayo dito sa giyera. Itong bansa natin mismo na kinatatayuan magiging war grounds pagdating sa labanan at tayong mga ordinaryong Pilipino ang mapupulbos. power, naval power, national resources, finances, logistics, lamang na lamang po ang China. Okay. So, tignan natin ang total population. Ang rank ng China is number 1, 1.4 billion. Ang atin lang is Dami. 116 million. That is, we are ranked 13. Importante yung population. Next, fit for service. Yung mga fighting population. Ang China po is meron siyang 626 million population fit for military service. Sabang tayo 41 million lang. Napakababa. Kita mo yung difference? Ang galing itong study na ito. Active military personnel. Ang active military personnel ng China is 2,035,000. Ang atin 150,000 lang. Malayo. Sabi nga ni late Senator Defensor Santiago, speech niya nung buhay pa siya, sabi niya, yung mga matatapang na nagsabi makipagyera ang China. Okay, granting, sabi ni late Senator Santiago, granting manalo tayo with China, mag-surrender lahat ang Chinese military personnel, anong ipapakain natin sa kanila? 2 million active military personnel ng China. Anong ipapakain mo? Talo ka na. Okay. Ano pa? Ang ganda nito. Financials. Kailangan mong gera. May pera. Ang defense budget ng China, 227 billion Wow. dollars. Grabe. That is rank number 2 throughout the world. So, ang Rank rank number 2? 1, US. Second, ang China. Malaki ang defense budget nila. Anong budget natin sa Pilipinas? Ano lang? 4 million US dollars. Nako po. So, mababa ang ating 4 billion US dollars. 4 billion US dollars ang ating 4 defense billion, budget. 200. Sa China is 227 billion US dollars. Layo. Punta na GG tayo na. sa air power. Ayan, air power. Ayan, kita kanina, lumilipad mga jets. Sabi, total aircraft. Ang China, it has 3,304 aircrafts. Nandito sa study. Rank niya Dami. sa buong mundo is rank number 3. Pangatlong bansa na may maraming aircraft. Of course, again, number 1 US, second is Russia, third is China. Ang total aircraft ng Pilipinas is only 48. Ang rank niya sa buong mundo is 195. Okay, fighter aircraft. Ito importante, ang dogfight. Ang China Talon has talaga. 1,207 fighter aircrafts. It ranks second in the world. Fighter aircraft ng Pilipinas is 0. Ulitin ko, wala pa tayo talagang actual, real na fighter jets. It's only trainer, yung F-50. Trainer jets lang yon. Although, nakakapaputok pa rin. Kaya lang, ginagamit lang yon ng ating piloto mag-train, magiging fighter jet. So, marami na tayong piloto na fighter jets. Wala pa lang actual na fighter aircraft. Okay. Grabe. Ano pa ito? Transport. Ang dami. Basta. Ayan.
Trainer jets is meron tayong 24. Basta lahat ng helicopters. Ang China is 913 helicopters. Sa atin is only 115 helicopters. Attack helicopters. Ang China meron siyang 281 attack helicopters. Tayo, dalawa lang. Ayan, nakita ko na itong dalawa na attack helicopters galing sa Turkey. Land power. Dito na. Land power, tank strength. Ang tangke ng China is 5,000 tanks. Ang rank niya throughout the world is rank number 4. Ang Pilipinas, ilan ang tank natin? 10. Yung talagang tangke na rank natin is 96 throughout the world. Pero mo, 10 versus 5,000. Anong laban natin dyan? Armored vehicles. Ang China, it has 174,300 armored vehicles. Samantalang ang Pilipinas, we have only 7,562. Ang layong diferensya. Nako. Self-propelled artillery. Yung GG na talaga. Ang China, it has Gera pa. 3,850 artillery. Ang Pilipinas, we have only 12 self-propelled artillery. Towed artillery. Yung ginuguyod. Ang China, it has 1,434 towed artillery. Samantalang Pilipinas, we have only 289. Mobile rocket projectors. Ito, importante. Yan ang magpapaano ng mga missiles. Ang China, rank number 1 sa buong mundo. Talo pa niya ang US. It has 3,180 rocket projectors, mobile. Pilipinas, ilan? 0. Naku po. Ayan ba yung handang makipaglaban? Naval power. Okay. Fleet strength. Ang Pulbus tayo China, dun it has 730 fleet. Rank second sa buong mundo next to US. Ang fleet strength ng Pilipinas is only 111. 730 versus 111. Alayo. Aircraft carriers. Ilan ang aircraft carriers ng China? 2. Rank niya second sa buong mundo. Ang Pilipinas, meron ba tayong aircraft carriers? 0. Hello carriers, helicopter carriers. Ang China, merong 3. Again, Pilipinas, 0. Submarines. Importante ito sa gera. Ang China, mayroong 61 submarines. Rank niya number 3 sa buong mundo. Again, Philippines, 0. Destroyers. China, it has 49 destroyers. 0 sa Pilipinas. Frigates. 42 frigates sa China. Tayo, meron tayong 2. Bagong delivery. Yan, nagsisimula pa lang tayo. Corvettes. Corvettes, ito, basta ang barko sa Navy, iba-iba. May corvettes, frigates, destroyers. Depende sa size. Ang corvettes ng China, 72. Ang Pilipinas, meron pa lang tayong 1. Patrol vessels. Ang China, merong 150 patrol vessels. Ang Pilipinas, 58. Mine warfare. Ang China, merong 36 mine warfare vessels. Samantalang ang Pilipinas, 0. So, lahat talo tayo eh. Saan ba tayo? Okay. Isa lang panalo natin, geography. Mas maganda ang ating geography. Ibig sabihin, strategically located ang ating bansa. Kaya, pinag-aagawan tayo ng US and China.
Correct. US na ang nakalamang. Pinapasok na ng Pangulo. Nandito na. Kaya galit ang EDCA China. sites. Kaya dyan tayo nalalagay sa alanganin dahil yung presensya ng US forces dito sa Pilipinas.